Na round 2 ang China sa West Philippine Sea, mga kotsero. Binuhusan na naman daw ng tubig ang ating mga barko na magko-conduct ng resupply mission sa Ayungin Shoal, mga kotsero. Grabe, kakatigas talaga ng mukha na to mga Chinese Communist Party na to eh. Itong komunistang China na to eh. Tigas talaga ng mukha eh. Basahin natin yung balita, mga kotsero. Ito yung balita. Chinese ships fire water cannon and block Philippine resupply mission, but a Chinese vessel again used the water cannon to drive away a Philippine boat in the West Philippine Sea, the National Task Force for West Philippine Sea said Friday. But the NTF-WPS also said that the Chinese Coast Guard's CCG attempt to change the route of the military-commissioned resupply vessel failed. Fail na naman kayo. Ayan, dahil nabasa natin yung balita, ito na, panoorin naman natin. Ito siya, Frontline Pilipinas. Game. Binugahan na naman ng tubig ng China ang bangka ng Pilipinas na maghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Pinalibutan at hinarangan din ang ating barko. Sa kabila ng pangaharas na yan, nanindigan ng China na Pilipinas pa raw ang may kasalanan. Wow. Frontline ng balitang yan, The Nerve. Ryan Castillo. Ang pambobobang ito ng China Coast Guard sa barko ng Pilipinas noong August 5 ngayong taon, naulit na naman kaninang umaga sa gitna ng resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Wala pang inilalabas na video ang Philippine Coast Guard ng aktual na pag-water cannon ng China. Pero base sa impormasyon mula sa ating National Task Force for the West Philippine Sea, ang China Coast Guard vessel o CCG 5203 ang nambuga ng tubig sa Philippine Supply Vessel na ML Kalayaan. Yan din ang vessel ng China na nambangga noong October 22 sa bangka ng Pilipinas na Unaiza May 2 na hindi na natuloy sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Ayon sa Philippine authorities, ang likuran lang ng ML Kalayaan ang binugahan ng tubig ng China pero nabigo itong baguhin ang direksyon ng ating bangka. Bukod sa pambobomba ng tubig, hinaras din ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia vessels ang ating mga barko. Pinalibutan at tila kinorner. Delikadong pagmaniobra rin daw ang ginawa ng China. Pero hindi ito lahat umubra dahil nakalusot pa rin ang dalawang bangka at naihatid ang supply. Kinundana ng National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Lehitimo raw ang naturang operasyon at nalabas sa panganibang buhay ng mga kasama sa misyon. Yung operation natin pala legitimate. Ng China Coast Guard, illegal ang panghihimasok ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Tigas! Tawag nilang Renai Reef dahil hindi humingi ng permiso ang Pilipinas sa China. Binundutan din daw nila ang mga barko ng Pilipinas pero pinalusot din kalaunan alang-alang sa tinawag nilang special arrangements sa paghahatid ng supply. Dahil sa pinakabagong insidente kanina, nagpadala na ulit ng diplomatic protest ng DFA laban sa Beijing. Sumutotal, ito na ang ika-126 na diplomatic na inihain ng Pilipinas laban sa China sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Para naman kay Senator Francis Tolentino, walang pinagkaiba sa mga pirata ang inaasal ng China. Nilalagay raw kasi nito sa alanganin ng seguridad at estabilidad sa rehiyon. Tinawag namang abuser at gaslighter ni Senator Risa Ontiveros ang China. Pinagmumukha raw nitong Pilipinas pang nangihimasok kahit sila ang nasa ating teritoryo. Kaya mas mainam daw na pagtuunan din ng pansin ang modernisasyon ng Philippine Navy at Coast Guard para hindi raw tayo basta-basta binabraso ng China sa Ayungin Shoal. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Okay. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol sa topic na ito, wag po natin kalimutan i-shoutout ang ating mga kaibigan sa Sendwave! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Ayan, lagay nyo yung bank account details dyan sa loob. Pagkagawa nyo ng account. At pwede na po ay magpadala ng wala pong remittance fees sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code ng Coach Jared, ay makakakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya yan po mga kotsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Grabe, no? Tigas talaga ng mga komunistang China. Tigas-tigas ng fez niya. Ng angkin pa. Okay. Ito yung sinabi ng ating National Task Force for the West Philippine Sea. Ito yung sinabi. 7:30 a.m. Today, November 10, 2023, China Coast Guard and Chinese Maritime Militia vessels recklessly harassed, blocked, and executed dangerous maneuvers in another's attempt to illegally impede or obstruct a routine resupply and rotation mission
to BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal. CCG Vessel 5203. So ito rin yung parehong barko na bumangga doon sa nung nakaraan itong September. Deployed a water cannon against Philippine supply vessel ML Kalayaan in an illegal though unsuccessful attempt to force the latter to alter course. Supply boats Unaiza May 1 and ML Kalayaan were also subject to extremely reckless and dangerous harassment at close proximity by CCG rigid-hulled inflatable boats. Ito yung yung maritime militia. Yung kunyaring mga mangingisda pero sa totoong buhay hindi. yung mga tao sa loob, mga sundalong komunistang China. Okay, inside the Ayungin Shoal Lagoon during their approach to BRP Sierra Madre, nonetheless, both supply boats were able to successfully reach LS-57. Alam nyo mga kutsero, duda na talaga ako eh. Feeling ko talaga infiltrated na tong ating Coast Guard. Dapat si National Security Council tinututukan din yan. Kasi mga kutsero, bakit every time na lang merong routine resupply and rotation mission, parang laging alam yata ng China. Alam dapat hindi pero alam nila. Kaya sila nabablock, kaya nahaharas, etc. etc. So, I think, mukhang kailangan may mag-imbestiga dito sa ating Coast Guard. Baka meron na kayong mga traidor dyan sa loob. Baka meron na kayong mga sleeper cells sa loob ng ating Philippine Coast Guard. Baka improve ng kapasidad ng ating Coast Guard at ang ating Navy. Pero yung mga tao pala sa loob mga pro-China. Yung pinaglalaban yung interest ng China. Wag naman sana. So I think kailangan na rin mag-imbestiga ng ating National Security Council sa loob mismo ng ng Philippine Coast Guard. Tapos, nag-file na raw tayo ng, again, a protest, diplomatic protest. Through the Maritime Communications Mechanism, we firmly insist that Chinese vessel responsible for these illegal activities leave the vicinity of Ayungin Shoal immediately. Lumayas daw kayo dyan. Bakit? The Philippines, for its part, has acted responsibly, consistent with a rules-based international law on the basis of UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Alam niyo mga kutsero, marami hong nagmamaliit dito sa PCA Arbitration Award na to. Minamaliit yung decision kasi hodang hindi nag-participate ang China, kasi hodang sa award na to, sinabi na hindi nag-grant ng territory ang low tide elevation features. But yung argumento mga kutsero, bumabalik sa kanila. Bakit? Kasi, ano ngayon kung hindi nag-participate ang China? It doesn't invalidate the court proceedings or at least the proceedings of the arbitration committee. Hindi naman na-invalidate yun Parang lang yan. Parang ang kinasuhan sa korte tapos hindi ka umattend ng hearing. Di madi-default ka. And kung ma-default ka, it's your fault. Kasalanan mo yun. Wala ka. Sorry. Huwag ko natin mamaliitin yung arbitration na yan. Pangalawa, eto nga yung hindi naman daw kasi nagbibigay ng low tide ng teritoryo ang low tide elevation. Bakit kiniklaim ng China na kanila yan? Bakit nila kiniklaim na teritoryo daw nila yan? That's a load of crap you're shoving into the minds of the Filipino people. For what reasons? For political reasons? Bakit yung ganun? Bakit ganun ang sinasabi nyo? Hindi ko naiintindihan. Another thing is UNCLOS. Very, very important itong UNCLOS na to. Napaka-importante. Kasi sa UNCLOS, mga kutsero, ito papakita ko ulit sa inyo yung UNCLOS. Sinasabi dito yung ating mga karapatan sa ating sariling exclusive economic zone. Ano yung sinabi sa karapatan natin, sa mga karapatan natin dyan? Sovereign rights for what? At sovereign rights. Hindi naman pala natin teritoryo Di sovereign rights lang. Oo na, sige na, sovereign rights. Walang problema. Pero para saan yung karapatan? Sovereign rights for the purpose of exploring and exploiting, conserving and managing the natural resources, whether living or non-living, of the waters superjacent to the seabed and of the seabed and its subsoil, and with regard to other activities for economic exploitation and exploration of the zone, such as production of energy from water, currents, and winds. May karapatan tayo dyan. Tayo lang dapat ang pwede dyan. Sa karapatan na yan. Kaya nga, easy. Next, jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this convention. The establishment and use of artificial islands. See, tayo nga may karapatan magtayo ng artificial islands dyan
Tayo may karapatan dyan. Marine scientific research, protection and preservation of marine environment. Lahat yan, karapatan natin. Ano pa ang mga karapatan natin? Ito, rights and duties of states. In the exclusive economic zone, all states, whether coastal or landlocked, enjoy, subject to the relevant provisions of this convention, the freedoms referred to in Article 87 of navigation and overflight. Ito na lang kasi ito yung relevant sa topic natin. Of navigation and overflight. Ano ibig sabihin yan? Pwede natin gamitin yung lugar na yan without being prohibited. May karapatan tayong dumaan-daan dyan na hindi pinipigilan, hindi binobomba, hindi binabangga. Nasa atin yan, mga kotsero. How will China, ito kasi sinabi ng China, 2 small transport ships and 3 Philippine Coast Guard ships illegally entered. How? Hindi nyo nga exclusive economic zone yan. Hindi nyo rin teritoryo yan eh. Bakit kami magpapaalam sa inyo? Hindi nyo naman teritoryo yan. Tigas ng fez ng mga komunistang China. The CCG lawfully monitored. How? Anong lawful monitoring ang pinagagawa niyo doon? Wala. Pero nagsalita na naman ang mga iba't ibang bansa dito. Ay hindi, bago tayo pumunta muna natin to. May dinagdag pa na balita na sinabi ng ating NTF-WPS tungkol sa nangyari na yan na ina-undermine daw ng China ang international laws. Samantala, sinseridad ng China sa mapayapang dialogue kinwestiyon ng National Task Force sa West Philippine Sea. Detalye mo, questionable naman kasi talaga. Edniel Parrosa. Edniel. Lakay at Misteya, lalong nalalagay sa alanganin ng mapayapa sanang pag-uusap ng Pilipinas at ng China patungkol sa West Philippine Sea. Tahasa na kasing kinikwestiyon ngayon ng National Task Force ang sinseridad ng China kasunod na ng patuloy nitong illegal na aksyon sa teritoryo ng bansa. Ayon sa NTF-WPS, consistent ang China sa mga responsable aktibidad kung saan pinakahuli nga ay paggamit ng water cannon sa supply vessel na ML Kalayaan. Matatandaan sa panayam din ng DZRH, ipinunto ng security analyst at Chinese studies expert si Professor Mel Banlawi na lalong nagtensyon sa WPS mula na hindi ko pansamantala ng Pilipinas ng bilateral talks sa China habang pinarami naman ito ang EDCA site kasama ng US military sa Kapuluan. Bago ang pinakabagong water cannon incident, binangga ng CCG vessel ang Unay Zunay 2, isa sa 2 kinontratang bangka ng Armed Forces of the Philippines para magatid ng supply sa BRP Sierra Madre. Pinalitan ito ng ML Kalayaan kaninang umaga na siya namang ginamitan ng kanyo ng tubig ng China. Sabi ng MTF, pinuri ni Pangulong Bongbong Marcos sa katapangan ng rotation ng supply team ng AFP. Lakay. Edniel, ayan, anong sabi mo, anong report? Yung nakita natin sa video, may kasama pang pambobomba ng tubig yon, hindi lang nailabas? Water cannon incident, Lakay, ang pinakahuling nangyari ayon yan sa National Task Force West Philippine Sea. Pero importanteng matake note, Lakay, na hindi naman tinukoy kung may natamaang barko o may natamaang Pilipino. Pero ang sinasabi ng NTF-WPS, gumamit ng water cannon itong China sa ating isa doon sa mga resupply boat, yung ML Kalayaan. Mukhang idinerekta doon, Lakay, yung water cannon sa pagkakataong ito. Kung matatanda natin mga kababayan, Agosto, nang unang gamitan ng water cannon, itong mga barko ng Pilipinas dyan sa pinagagawa sa teritoryo mismo ng bansa, ay pinatrasta na rin ng Pilipinas hanggang ngayon sa itong pinakabagong pangyayari dyan sa Chinese Foreign Ministry. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. So yun nga kasi mga kotsero, ina-undermine ng China yung efforts to maintain the peace and stability of the whole area, yung buong South China Sea. Kasi nanggugulo sila dun eh. Inoccupy nila yung buo. That's a load of crap right there. Kaya mga kotsero, nagsalita na naman yung mga ibang bansa. Nations EU back PH again after latest sea incident with China. US, Australia, France, and the European Union were the first countries that expressed renewed support and concern for the Philippines after the incident that took place in the waters of Ayungin Shoal on Friday morning. Of course, syempre si Mary Kay Carlson ng Amerika, China's continued harassment
The Philippines successfully and lawfully resupplied the forces on the BRP Sierra Madre at Ayungin Shoal located wholly within the Philippines EEZ. The US and the Philippines stand together as friends, partners, allies for a free and open Indo-Pacific. Australian Ambassador, si HKU, sabi niya, upholding international law, especially UNCLOS, yung pinakita ko kanina, is fundamental to international peace and security. We call for UNCLOS to be respected. That's another one. Si France, today again, the resupply mission to BRP Sierra Madre faced dangerous, deliberate obstacles in the Philippines EEZ but was eventually successful. Of course, the EU. EU Ambassador Luc Veron also reiterated the bloc's support for the Philippines on calling for the observance of international law in the South China Sea. Alam nyo mga kutsero, hindi, it's a pipe dream na titigil ang China dyan. Hindi titigil ang China dyan. Kahit anong sabihin natin, kahit anong gawin natin, hindi titigil ang China. Bakit? Kasi ganun sila kakups. Ganun sila ganun kakapal ang mukha nila. Ito mga komunistang Chino na to. Grabe sila. Ibang level. Di ba? O, sasabihin, may historic right kasi sila dyan. Sila ang unang may-ari niyan, etc. etc. Sige na lang, wala namang napatunayan. Pero granted, may territorial and sovereign claim sila dyan sa West Philippine Sea. Sabihin na natin ganon. Ba't pa sila pumirma ng UNCLOS? Na alam naman natin, by virtue of UNCLOS, na sinabi din dun sa PCA ruling, mai-extinguish ang lahat ng iyong claims. Ano sa ruling yun eh? Nasa decision ng UNCLOS yun eh. Ng PCA eh. Permanent Court of Arbitration. So, paano ngayon? So mga kutsero, ulitin ko lang. Dito po sa usapin ng Philippines at China, I always say this na you set aside your sana ma-set aside natin yung ating political biases. Kung ikaw ay loyalist, kung ikaw ay DDS or Dilaw or I don't know whatever your political ideology is, I don't care. Pero sana suportahan natin ang ating Coast Guard dito, suportahan natin ang ating AFP. Dahil kung hindi natin sila susuportahan, mga traidor talaga tayo, guys. Yun talaga yun. It is what it is. So, sana po, suportahan natin ang ating AFP dito. So, mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa Coach Jarrett YouTube channel at i-follow din po tayo sa ating Facebook page for all the updates tungkol sa aking channel. And I'll see all of you in our next Coach Jarrett Live. Alright, so bye everyone. See you next time. Bye!